Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Isang Chinese businessman patay sa pamamaril sa Dagupan City. Pagsalpok ng motorsiklo sa garong sa Mangaldan, Pangasinan, nahuli cam. Ang latest sa Palarong Pambansa 2025, alamin. At alagang baboy sa Ilocos Norte, bakit nga ba kinagigiliwan online? Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, patay ang isang Chinese businessman matapos na pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang salarin sa Dagupan City. Puspusan ngayon ang investigasyon ng Dagupan City Police upang matukoy ang motibo at kung sino ang mga responsable sa krimen. Nakaalerto CJ Torida. Ang pick-up na ito ang sinakyan ng 38 anyos na biktima bago siya pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa bahagi ng AB Fernandez Avenue sa Barangay Pantal, Dagupan City, pasado alas 11 ng gabi noong Sabado. Rumisponde agad ang mga miyembro ng Dagupan City Police sa lugar at nagsagawa ng drugnet at checkpoint operation para sa posibleng pagkakahuli ng mga tumakas na sospek. Galing daw sa lamay ng namayapang kaibigan ng biktima at pauwi na sana nang mangyari ang krimen. Pagsakay niya sa kanyang sasakyan, hindi pa nakakaalis yung kanyang sasakyan ay doon na siya pinagbabaril. Narinig pa raw ni Aris ang sunod-sunod na putok ng baril na inakala niyang paputok. May nakapansin na tao, tingnan nila sa sasakyan. Yun pala, may tao rin pala doon sa loob. Dinala pa sa ospital ang biktima pero hindi na umabot ng buhay. Tumagos pa ang isang tama ng bala sa pwestong ito kung saan ipinarada ng biktima ang kanyang sasakyan. Bukod sa gunman, may isa pang suspect na nagmaneho ng motorsiklong ginamit nila sa pagtakas. Nakikipag-ugnayan na rin tayo sa iba't ibang agency para po matukoy talaga kung ano yung motive dito sa pamamaril na ito. Nagsasagawa ng backtracking ng CCTV footages ang PNP na posibleng makatulong sa investigasyon. Sa pakikipag-usap ng pulisya sa asawa ng biktima, wala naman daw kaaway ang pinaslang na negosyante. Pinuntahan ng news team ang lugar kung saan nakaburol ang biktima pero walang nagbigay ng pahayag. Hindi na rin sila pumayag na pakuhanan ng video ang burol. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Nahuli cam ang pagsalpok ng motorsiklo sa papalikong garong sa Mangaldan, Pangasinan. 3 katao ang sugatan. Tutukan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Sa video na ito, makikita ang paparating na garong na bumabaybay sa National Highway sa bahagi ng Barangay Malabago sa Mangaldan, Pangasinan, mag-alas 10:30 ng umaga kahapon. Nang malapit na sa Barangay Hall at liliko na sana ang garong, saka sumalpok sa likod nito ang kasunod ng motorsiklo. Tumilapon sa kalsada ang driver at ang angkas ng motorsiklo habang bumangga pa ang garong sa tagiliran na nakaparadang kotse. Sugatan ng driver ng garong, maging ang driver at angkas ng motorsiklo. For assistance tapos first aid. Pag hindi talaga kaya, katatawag po kami ng ambulance. Matapos mabigyan ng atensyong medikal ay dumiretso sa pila ng pulisya ang parehong driver ng garong at motorsiklo. Nagkasundo rin na magkabilang panig. Patuloy na sinisikap ng GMA Regional TV One North Central Luzon na makuha na ng pahayag ang mga sangkot sa aksidente. Ayon sa otoridad, malaking tulong ang pagkakaroon ng CCTV camera sa mga barangay para sa mabilisang pagresolba ng mga kaso. Karagdagang 8 unit ng CCTV camera ang nakatakdang ikabit sa interior road ng Barangay Malabago na layong makatulong sa pagpanatili ng peace and order situation sa barangay. Busy pa yung gagawa ng CCTV, pero this week daw sabi na mga 8 siguro po yung idadagdag namin para sa mga interior po. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ika-65 Palarong Pambansa, formal nang binuksan. Ang detalye sa report. Sa mayamang kultura ng mga Ilocano,
awitin, hanggang sa pagsasadula ng alamat ni Lamang at ng tinaguriang Ilocano Shark na si Teofilo Ildefonso. Makulay na nagsimula ang ika-65 palarong pambansa na sinaksihan ng 12,000 na sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium sa Lawag City, Ilocos Norte. Pumarada ang mga atleta mula sa 17 rehiyon ng bansa, National Academy of Sports at Philippine Schools Overseas. Nanguna sa off-taking ng mga atleta ang baseball prodigy na si Jeric John Flores, habang ang kauna-unahang Pinoy Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz ang nanguna sa panunumpa ng coaches and technical officials. Sa bisa ng kapangyarihan ni pinagkaloob sa akin bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, opisyal kong idinideklara ang pagbubukas ng palarong pambansa para sa 2025. Bilin ni Pangulong Bongbong Marcos, paghusayin pa nila yung kanilang ginagawa. Baka tumating daw ang panahon, sila na ang magiging kinatawan ng Pilipinas sa malalaking kompetisyong pampalakasan sa iba't ibang mga bansa. Isa sa mga highlight ang pagpapailaw sa solar-powered light beam. Sinasalamin daw nito ang pagiging renewable hub ng Ilocos Norte. Pinatingkad pa ang pagtatapos ng programa ng fireworks display at drone show. Hanggang May 31 ang palarong pambansa sa Ilocos Norte. CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, posibleng magpatuloy ang mahigit 1 linggo ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Bukod sa mainit na easterlies, tuloy-tuloy rin ang epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Ang ITZZ ay binubuo ng makakapal na ulap mula sa banggaan o salubungan ng mga hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere. Kadalasan itong nagdadala ng maulang panahon sa mga apektadong lugar. Pwede rin magdulot ng mga pag-ulan ang localized thunderstorms. Base naman sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansang ulanin ang malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. May malalakas na ulan lalo na sa Cordillera, Cagayan Valley at Ilocos Region. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Beep, 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 mga motorista! May dagdag bawas sa presyo ng ilang produktong petrolyo simula bukas. Sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, may 10 centavos na taas presyo sa kada litro ng gasolina. Ang diesel, may rollback namang 20 centavos kada litro, habang sa kerosene, 40 centavos ang inaasahang bawas presyo sa kada litro. Atin namang alamin ang supply at presyo ng bangus, iba pang isda at seafood sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy ang monitoring na ginagawa ng Department of Agriculture sa supply ng isda na ibinibenta sa mga pamilihan sa probinsya ng Pangasinan. Dito sa Magsaysay Fish Market sa lungsod ng Dagupan ay halos isang buwan na walang paggalaw sa presyo ng bangus. At ayon nga sa mapa ay okay naman o sapat yung supply ng bangus sa nakalipas na mga araw at maging sa mga susunod nga na linggo. Nasa 170 hanggang 180 ang per kilo ng bangus sa Magsaysay Fish Market. Samantala, sa sari-saring isda naman, Chris, ay halos isang linggo na yung pagbaba sa presyo ng isda dahil na rin yan sa
Actually, ayon sa mga negosyante, Chris, ay dahil yan sa kukonting buyer o kukonting namimili ng sari-saring isda dito nga sa Magsaysay Fish Market, dahilan para bahagyang bumaba yung presyo nga ng sari-saring isda. Gaya na lamang, Chris, ng malaga na nasa 380 per kilo. Ang galunggong ay nasa 150 hanggang 200 pesos per kilo. Ang hipon ay nasa 450 per kilo. Ang tilapia ay nasa 100 hanggang 120 per kilo. Ang talakitok ay nasa 350 pesos per kilo. Ang urilis ay nasa 90 hanggang 100 per kilo. Ang yellowfin ay nasa 160. Ang bisugo ay nasa 320 pesos per kilo habang ang pampano ay nasa 390 pesos per kilo. Ayon nga sa mga negosyante, asahan pa daw yung pagbaba sa presyo ng sari-saring isda hanggang sa mga susunod na araw dahil tuloy-tuloy din daw yung delivery ng sari-saring isda na mula pa sa iba't ibang bahagi nga ng Luzon. Samantala, tiniyak naman ng Department of Agriculture maging ng City Market Division sa lungsod ng Dagupan na safe for consumption lahat ng ibinebenta sa pamilihan dahil tuloy-tuloy yung kanilang monitoring 24/7 na may mga nakabantay para i-check lahat ng ipinapasok at ibinibentang isda dito nga sa pamilihan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Arestado ang 31 anyos na African national na wanted sa kasong pagnanakaw sa Dagupan City. Modus nito isiniwalat ng PNP. Naritong report. Sa bahagi ng CCTV footage na ito, makikita ang pagpasok ng lalaki sa isang unit ng apartment sa Barangay Tapuac, Dagupan City, gabi noong Miyerkules. Ayon sa may-ari ng apartment, 9 na unit ang pinasok ng lalaki. Pinagsisira ang mga doorknob sa katinangay ang mga nakita niyang gamit sa loob. Laptop, cellphone, wallet, tablet, mga gadgets po. Agad na i-report sa barangay, kaya hinabol ang lalaki. Sa kanyang pagtakas, iniwan ang mga ninakaw na gamit sa eskinita. Pero may natangay siyang pera. Notorious daw sa pagnanakaw ang lalaki na isang African national at naninirahan sa Barangay Tapuac. Unang-una, yung mga kapwa niya foreigner din, ginanakawan na yan. Ang daming mga nagre-report sa barangay. May previous din po siyang cases sa Baguio. May 12, nagnakaw din po siya sa Pantal. Nito lang Biyernes, nahuli rin siyang nagnanakaw sa Barangay 4. Dinala agad sa pulisya at doon na-diskubre na mayroon pala siyang existing warrant of arrest sa kasong robbery noong Pebrero ngayong taon. Ang style ng suspect na to is nagpapanggap na mag-rent ng house. Ngayon, kung nandun na siya sa loob, iba na yung ginagawa ng African national na ito. Nakapiit ngayon sa himpilan ng pulisya ang akusado na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, mga guro sa Bangaldan, Pangasinan sumasailalim sa one-on-one performance evaluation ng DepEd. Silipin sa report. Sumasailalim ngayon sa individual performance commitment ang mga guro sa Mangaldan, Pangasinan. Sa Mangaldan National High School, isa-isang kinakausap ng school principal ang mga guro. Inaalam kung meron ba naging pagkukulang at dapat ayusin sa teaching performance ng isang guro. Mahalaga po ito dahil kasi malalaman ng mga teachers kung saan sila umangat, saan sila nag-perform ng excellently at anong objectives din sila medyo humina. Malaking bagay para sa mga guro ang one-on-one performance evaluation na isinasagawa taon-taon. Makatutulong kasi ito para higit pang mapaganda o maiangat ang kalidad ng pagtuturo, lalo na sa nalalapit na pagsisimula ng school year 2025-2026 sa June 16. Napakahalaga po na ma-evaluate ang performance ng bawat teacher po para alam po nila kung ano po yung dapat na i-improve po sa sarili po nila. Para ma-develop yung aming kakayahan, para maging ma-enhance pa namin yung aming kakayahan. Ang resulta ng individual performance commitment ng bawat guro ay nagiging basihan din sa kanilang performance-based bonus o PBB. Matapos ang one-on-one performance evaluation ay inaaprubahan ito ng school principal at isusumite sa Schools Division Office. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Mainit na sinalubong ng Police Regional Office 3 ang 177 pulis matapos ma-deploy sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao
noong nakaraang eleksyon. Bilang pagkilala sa kanilang katapangan, kausayan at integridad, iginawad sa kanila ang Medalya ng Kadakilaan. Ang mga pinarangalan ay mula sa iba't ibang unit ng Pro-3, Regional Mobile Force Battalion, mga provincial at city mobile forces na nagsagawa ng mahalagang tungkulin sa mga critical areas ng BARM. Mula sa pagbabantay ng voting centers hanggang sa pagpapatupad ng checkpoints upang tiyakin ang seguridad ng parliamentary elections sa BARM noong May 12, 2025. Yung binigay po natin sa kanila ay medalya po ng kadakilaan bilang simbolo po ng kadakilaan po nila na handa po sila na magsilbi sa bayan po natin during sa ganitong critical moments. Hindi sila nagdalawang isip, makapagsilbi po sila sa sambayan. Buo na ang Final Four ng NCAA Season 100 Women's Volleyball. Pasok dyan ang number 1 seed na Benilde Lady Blazers na may record na 15-2. Sunod sa kanila ang Letran Lady Knights na may 14-3 record. Lalaban din sa semifinals ang Mapua Lady Cardinals at Arellano Lady Chiefs na parehong may 11-6 record. Nagpapatuloy pa ang round 2 para sa final standing ng Season 100. Samantala, shinare ni Hughes Cooper JP Dizon ang throwback picture nila ng kanyang Mami Ningning sa Mabiga Elementary School noong 2006 graduation. After 19 years, nitong April 2025, nagbalik siya sa paaralan bilang graduation guest speaker kasama ang kanyang ina. Naging extra special pa yan nang bigyan ng pagkakataon si JP na makasama ang kanyang ina sa paglalakad sa aisle. Sabi ni JP sa netizens, ang kanyang ina ang naging key to success niya. Ngayong isa na siyang licensed teacher. Matapos pumanaw ang kanilang ama, si Mami Ningning na raw ang nagdoble kayod para maitaguyod ang kanilang pamilya. Ang post na yan, hinangaan ng mahigit sa 700,000 netizens. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Nasawi ang 40 anyos na construction worker matapos aksidenteng mahawakan ng isang nakausling live wire habang nagkakabit ng aluminum paring sa kanilang ginagawang bahay sa Barangay Alacan, Malasiki, Pangasinan noong Biyernes. Residente ng Barangay Kabatling, Malasiki, Pangasinan ang biktima. Nang makuryente, nahulog pa raw ang biktima na nabagok ang ulo sa sahig. Dinala pa sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Yung lamesa, nakapatong yung 4 na piraso na monoblock chair. Kapag nag-install, may na live wire na naka-usli sa metal faring. Yung nahawakan niya, ng kuryente, nahulog na bagok yung ulo niya sa sahig. Arestado sa magkasunod na anti-illegal drugs operation ang 2 tulak ng illegal na droga sa Cabanatuan City. Unang naaresto sa kanyang bahay sa Purok 7 sa Barangay Padre Crisostomo ang 43 anyos na tricycle driver noong May 18. Dati na umanong naaresto ang sospek sa kaparehong kaso. Nakuha sa kanya ang nasa 79.20 grams ng shabu na nasa 477,360 pesos ang halaga. Kasunod namang naaresto ang 2 construction worker sa Barangay Daang Sarili sa Cabanatuan City tanghali noong Miyerkules, May 22. Nakuha sa kanila ang nasa 2.90 grams ng shabu na nagkakahalaga naman ng 10,200 pesos. Wala pang pahayag ang mga sospek. Ang Cabanatuan ay tuloy-tuloy ang kampanya laban sa illegal na droga at ito yung direktiba ng ating provincial director at ng ating regional director to strengthen yung campaigns against illegal drugs. COMELEC Mangaldan nag-issue na ng notice sa mga kumandidato na hindi pa nagsusumite ng kanilang sose. Naritong report.
2 linggo matapos ang eleksyon, nagbigay na ng notice ang COMELEC Mangaldan sa mga kumandidato sa katatapos na national midterm elections. Nakasaad sa notice ang paalala sa pagsusumiti ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Although alam na rin ng mga kandidato, but since it is required by us to notify them personally ulit, mag-notify na ulit kami through written communication para wala na talagang dahilan para makalimutan pa nilang mag-file. Kung tutuusin, hindi naman na raw dapat na palalahanan pang mga kumandidato, nanalo man o natalo. Responsibilidad nila ito simula nang sila'y naghain ng Certificate of Candidacy noong October 2024. Malinaw rin sa batas ang paghahain ng SOSE 30 araw pagkatapos ng eleksyon. Ayon sa COMELEC Region 1, kukonti pa lang sa mga kumandidato ang nakapagsumiti ng SOSE. Hindi pa gaano karami kasi alam mo naman yung mga Pilipino mahilig sa mga last minute. Pero may mga nauna na kasi sa kanila naman ay kung mauna silang mag-file, mas maganda dahil may review pa yung kanilang mga ipinail. Giit ng COMELEC, makaapekto sa mga kumandidato sakaling hindi sila magsumiti ng SOSE. Para sa mga nanalong kandidato, bagamat naiproklama, hindi sila makakaupo sa pwesto kung hindi sila makapagsumiti ng SOSE. Sa mga kandidato naman na hindi nanalo, pagmumultahin ang hindi makapaghain ng SOSE sa unang pagkakataon, habang posibleng mapatawan ng perpetual disqualification ang hindi makapaghain sa pangalawang pagkakataon. Sa June 11, 2025, ang huling araw o deadline ng filing ng SOSE. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Reforestation project ng Senro sa dump site ng Dagupan City, kasado na para sa planong Eco Park. Tunghayan sa report. 3 barangay sa Dagupan, kabilang ang Bunuan Geset, Bukig at Binlok ang makikinabang sa Ecotourism Park na gagawin ng lokal na pamahalaan sa dump site ng lungsod. Kaya puspusan ng rehabilitasyon sa 6 na dekada ng dump site. Inilatag na ng Senro Central Pangasinan sa LGU ang kanilang reforestation plan para sa dump site. Bibigay tayo ng more than 2,000 seedlings and at the same time, imobilize natin yung mga kasama natin, the communities, CSOs, para from time to time magkakaroon po tayo ng mga massive tree planting activities dyan. Katunayan, nakapagtanim na ng mahigit 200 seedlings sa lugar. Karamihan mga nara, Palawan cherry at acacia. Magbibigay rin ng technical assistance ang Senro sa LGU kung paano mabubuhay ang mga itatanim na puno sa mainit na temperatura ng Dagupan. Kailangan science-based yung mga pagtatanim natin. Kaya unang-una meron po yung mga plano. Yung proper spacing, yung lalagyan ng mga pipes yung mga bawat itatanim para mas madaling ma-absorb yung tubig. Isa sa gawa ang malawakang tree planting sa Hunyo na selebrasyon ng Environment Month. Magtatagal ito hanggang Oktubre. 4.2 hectares po siya, sir. Pero i-include din natin yung area dito sa malapit sa beach. Tataniman din natin yun ng mga beach forest species tsaka mga coconuts. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Mako! Sumurikan, Rabin! Mga kapuso, yan ang naging viral na pagtawag ni June sa kanyang alaga, Meet Maku. Abay, not your ordinary pet nga naman dahil isa lamang siyang baboy. Kita sa video na masunuring sinunod ni Maku ang utos ng kanyang amo at pumasok na nga sa kanyang bahay. Kwento ni June, ilang buwan pa lamang si Maku, abay may pagkakulit na. Sinubukan pa raw ipalit noon si Maku dahil madalas na nakakawala sa kaniyang kulungan. Pero mukhang itinadhana sila ng kanyang amo at si Maku pa rin ang naibalik sa kanya. Ang teknik ni June kung paano niya napapaamo at napapasunod si Maku, a good conversation is the key daw. Viral online ang video na yan ni Maku na mayroong mahigit sa 650,000 views. Ang plano namin sa kanya, binibili pa nila. Noong December, binibili, kaso ayaw ko. Kasi parang anak ko na kasi siya. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel,
GMA Regional TV at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.